أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Diyos ng sanlibutan. Nawa ang pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad, pinakamainam ng likha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa balat ng lupa. Ang ating propeta, tumakanya nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumikha sa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan, at sa lahat ng mga nilalang na patuloy na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tumayo nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre sa mga kababayan po natin at mga ginigiliw po nating mga tagapanood at tagapagsubaybay na hindi pa mga Muslim, magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito na naman po tayo, syempre, upang magbahagi ng ilan sa mga aral na ating kapupulutan ng mga magagandang aral, no? Patungkol sa ating pananampalataya. At ito ay patungkol sa mga kwento, ilan sa mga kwento ng buhay ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam nyo ba na ang ating inihandang kwento sa gabing ito ay ma-appreciate ng lahat. Partikular na ang mga nagbalik Islam, yung mga yumakap sa Islam. Bakit? Dahil ang kwento ng sahabing ito ay nangyayari hanggang ngayon sa panahon natin. At talagang ito ay kapupulutan ng aral at matatouch, lalo na yung mga, sabi ko nga, yung mga balik Islam. Masya Allah. So bago natin umpisahan, siyempre, binabati po natin muli ang ating mga tagapagsubaybay sa iba't ibang panig ng daigdig. No? Binabati natin si Sister Crystal Farida Timoteo na bumati sa atin ng Assalamu alaikum Ustad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At binabati din natin ang ating masugid na tagapagsubaybay na si Sister Sarah, no? Na ngayon ay nasa Japan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating programa at sa lahat ng mga nanonood, inshallah. So maraming salamat po sa inyo lahat. Tulad ng sinabi natin mga kapatid sa pananampalataya, mga kababayan, ang kwento na ating inihanda ngayong gabi ay tiyak na kapupulutan natin ng magandang aral at makapagbibigay sa atin ng encouragement kung papaano natin panghahawakan ng ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Minsan, mayroong mga pagkakataon na bago tayo yumakap sa Islam ay nasa atin ang lahat. Ngunit, pagkatapos nating yumakap sa pananampalatayang Islam, ay sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa atin ang hindi nagtagumpay dahil hindi nila lubos na inaral o isinabuhay ang pananampalatayang ito, kaya hindi nila naramdaman ang tamis ng pananampalataya. So ngayon, inshallah, nawa ay magkaroon ito ng encouragement sa atin, nang sa gayon ay mas lalo pa natin mapalakas ang ating pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, partikular sa ating mga kapatid na balik Islam. Katulad ko,
na dating hindi Muslim na yumakap sa pananampalatayang Islam. Ang ating kwento ay patungkol sa isang bata na unang ambassador o sabihin na natin unang tagapagpahayag na ipinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Yathrib o sa Madina. Unang tagapagpahayag ng Islam. Yan yung kanyang titulo. Nakilala siya bilang pinakaunang nagpahayag ng Islam hindi sa Makkah, sa Madina. Pinadala siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung dumarami na ang mga nagmumuslim sa Yathrib o sa Madina, no? Mula sa mga Ansar. Ibig sabihin ng Ansar, sila yung mga tumulong, kumupkop sa mga muhajirun na pinagmalupitan sa Makkah, kinupkop nila ito. Kaya tinawag silang Ansar. Okay? So, nung dumadami ang Muslim sa Madina, nagpadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang mensahero upang turuan ang mga nagmumuslim doon. Siyempre, ito ay sa kahilingan na rin ng mga taga-Madina. Sabi nila, kami ay nagmuslim na, ngunit walang magtuturo sa amin. Kaya, Rasulullah, propeta ng Allah, magpadala ka sa amin ng isang tao na tuturuan kami sa pananampalatayang Islam. No? At walang iba, ang pinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kung hindi si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. So bago tayo dumating sa pinakagitna ng kanyang pagkatao, alamin natin ang pamumuhay ni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu bago niya yakapin ang Islam. So bago yakapin ni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ang pananampalatayang Islam, masasabi natin na si Mus'ab ay pinakaswerteng bata na nakatira sa Makkah. Bakit? Lahat ng kanyang pangangailangan ay ibinibigay ng kanyang ina. Walang anumang gustuhin si Mus'ab bin Umair na hindi binigay ng kanyang ina. So lahat. Isa siya sa pinakamay magandang damit sa Makkah, pinakamasarap na kinakain sa Makkah, pinakamabangong pabango na ginagamit sa Makkah. So napakaganda ng kanyang katayuan. No? Pagdating sa karangyaan ng buhay, masasabi natin na kay Mus'ab bin Umair na ito. At nandito na siya sa punto na hindi niya kailangang pagpaguran ang desire ng kanyang katawan. Hindi niya kailangang pagpaguran. Kasi lahat nga ng gustuhin niya ay binibigay ng kanyang magulang. Kumbaga, sa madaling salita, siya ay spoiled sa kanyang nanay. Okay? At nagbago ang lahat ng ito buhat ng si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ay yumakap sa Islam. Bilang karagdagan sa kaalaman, si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ang isa sa pinakaunang tumanggap ng Islam nung marinig nila ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil nga sa panahon na yun, sa panahon na unang nagpahayag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Islam sa Makkah, patago nila itong sinasabuhay kasi bakit? Tulad ng mga nauna nating kwento, nakita natin na yung mga nagmumuslim sa Makkah ay pinaparusahan nila upang hindi nila ipagpatuloy ang kanilang pagmumuslim. So isa na dito si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tinatago niya ang kanyang pagmumuslim at hindi niya ito sinasabi sa mga tao, higit lalo na sa kanyang nanay. Pero dahil nga kahit anong gawin mo, ay malalaman at malalaman ang iyong sekreto. Sabi nga nila, si Mus'ab bin Umair ay nagsikap kasi sa pananampalatayang Islam at hindi siya lumayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halos lahat ng nagmuslim ay hindi lumayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Sila ay kumukuha ng kaalaman sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? So hindi sila lumayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay laging dumidikit sa propeta upang makakuha sila ng tamang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, isang araw habang si Mus'ab bin Umair ay nagdarasal doon sa maliit na madrasa na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
may nakakita sa kanya, no? At nung siya ay makita, agarang itong sinabi sa kanyang ina. At nung sinabi sa kanyang ina na si Mus'ab bin Umair ay nakita kong nagdarasal kasama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ito sa kanyang nanay, walang dalawang isip, ang kanyang ina ay nagalit kay Mus'ab bin Umair. Kinumpronto niya si Mus'ab bin Umair, kanyang sinabi, ya Mus'ab, o Mus'ab, totoo ba na nag-Muslim ka? Sabi ni Mus'ab bin Umair, opo o aking ina, ako ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Sabi ng kanyang nanay, hindi ka pwedeng magpatuloy sa pagmumuslim mo, o Mus'ab. Sabi ni Mus'ab bin Umair, sabi niya, o aking ina, tapos na. Nakapag-Muslim na ako. At tinanggap ko na ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Tinalikuran ko na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Kung ano yung nakasanayan ng ating mga ninuno, tinalikuran niya na yun. Tapos na, nakapag-Muslim na ako. Sabi ng kanyang ina, ya Mus'ab, hindi pwede. Hindi mo pwedeng ipilit kung ano yung gusto mo. Hindi ka pwedeng mag-Muslim at hindi mo pwedeng sundin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, nung mangyari yon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ginawa kay Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, siya ay ginapos ng kanyang ina. Ginapos ang kamay, ginapos ang paa, at lahat ng kanyang luho na ibinibigay dati ng kanyang ina nung hindi pa siya Muslim ay hindi na binigay ng kanyang ina. At halos sabi nga dito sa binabasa natin, hindi siya pinapakain ng kanyang ina upang bumalik lamang sa pananampalatayang iniwan niya. Okay? Ang pagsamba sa mga rebulto. So lahat ng karangyaan ay nawala kay Mus'ab nung yakapin niya ang pananampalatayang Islam. Ang mismong unang-unang gumipit sa kanya ay ang kanyang magulang, ang kanyang ina. Na ito yung sinasabi ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Makaka-relate yung mga tao dito, especially particular yung mga balik Islam. Kasi marami sa atin na pagkatapos nating yakapin ang pananampalatayang Islam, biglang nagtakbo ang pakikitungo sa buhay sa atin. Siguro marami sa atin ang tinakwil sila ng kanilang magulang, sila ay pinagsalitaan ng hindi maganda, sila ay sinasaktan. Marami ako naririnig na ganun yung ginagawa sa kanila. At hanian, isang magandang pagbati at marangal na pagbati para sa mga balik Islam na hindi nagpaapekto sa pangungutya at pang-aapi, hindi ng ibang tao, pagpus ng sarili nilang pamilya. Sa pananampalataya, napakarami po nito. At ang inyong lingkod, siyempre, ay alam ang mga bagay nito dahil ako po ay isang balik Islam. No? So napakaraming gantong kwento na nangyari, katulad ng pangyayari sa buhay ni Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu. So ginapos si Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu ng kanyang sariling ina. Imagine, no? Siya ay pinahirapan, hindi pinakain, hindi binili. Lahat na wala kay Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu. Ginipit siya ng sarili niyang ina para iwanan lamang niya ang pananampalatayang Islam. Pero anong ginawa ni Mus'ab bin Umair? Siya ay nagtiis alang-alang sa Allah. Tiniis niya yung mga parusa, tiniis niya yung pagkakagapos, tiniis niya yung hindi pagpapakain sa kanya, tiniis niya na hindi niya makuha lahat ng luho na nakukuha niya dati, tiniis niya ito lahat. Nang sa gayon, maipagpatuloy lang niya at hindi niya mabitawan ang katotohanan ng Islam, ng pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Kung titignan natin, walang ibang kasalanan si Mus'ab bin Umair, maliban na lamang na siya ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid ko sa pananampalataya, tulad ng sinabi ko, marami sa atin ang nakaranas nito, at yung iba sa atin, mabuti sa kanilang pamilya, kahit nung hindi pa sila Muslim. At dinagdagan nila ng pagiging mabuti nila sa kanilang pamilya nung mag-Muslim sila. Pero bakit biglang nagbabago?
Ganito rin ang mga nangyari sa mga naunang tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mayroong kwento ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin pahabain ang istorya patungkol dito, yung Ashabul Ukhdud. Yun yung mga taong sinunog sila sa hukay, naghukay at nilagyan ng apoy. At isa-isa silang sinusunog doon, tinatapon doon kapag hindi sila bumalik sa pagsamba kay Fir'aun, la'natullah alayh. No? So nangyayari yun. At hanggang ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nangyayari yung mga ganong senaryo, yung mga ganong sitwasyon. No? So, nagtiis si Mus'ab bin Umair sa pagmamalupit ng sarili niyang ina at ipinagpatuloy pa rin niya ang pananampalatayang Islam. So dumating sa punto na ayaw na siya ng kanyang magulang, ayaw na siya ng kanyang ina. So anong ginawa ni Mus'ab bin Umair? Siya ay tuluyan ng sumama sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tuluyan na siyang nakilahok sa mga sahaba radhiyallahu anhum. At yung marangyang pamumuhay ni Mus'ab bin Umair bago siya mag-Muslim ay napalitan ng pagiging simple at mas mababa pa sa simple dahil si Mus'ab bin Umair ay nakaranas ng paghihirap. No? Nakaranas ng paghihirap. Sabi nga nila, nung si Mus'ab bin Umair ay nag-Muslim, yung dating magagarang damit na sinusuot niya ay nawala sa kanya at ang naging kapalit nito ay parang, kung sabihin natin na pinaglumaang damit na lang. Na hindi pa nga natin masabing damit Dahil sobrang luma, sobrang pangit, at wala na siyang kahit na anong luho na makikita sa katawan. Ngunit si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ay pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinaas ang kanyang antas, hindi sa makamundong bagay. Bagkus, itinaas ang kanyang antas sa pamamagitan ng pagdadala ng mensahe ng Islam sa Yathrib, sa Madina, at sa pamamagitan ni Mus'ab bin Umair, halos lahat ng taga-Madina ay nagsipagyakap sa pananampalatayang Islam. At natuto sila ng Islam, at natuto sila sa kaisahan ng Allah, natuto sila sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Masya Allah. So, ang kwentong ito ay mula sa karangyaan patungo sa pagiging payak na pamumuhay. Okay? So, yun na nga, siya ay pinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina upang turuan ang mga tao doon. Sa madaling salita, yumakap ang mga tao sa pananampalatayang Islam at natuto sila ng Islam sa pamamagitan ni Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. So dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, makikita natin na hindi nang hinayang si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sa kanyang dating pamumuhay patungo sa pamumuhay niya nung siya ay maging Muslim na. Okay? Dahil pinalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam. Ano yun? Tulad nga ng sinabi natin, nagdala siya ng mensahe ng Islam. At alam niyo ba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagdadala ng mensahe ng Islam at paglilipat nito sa mga tao, pagpapahayag nito sa mga tao, ay binigyang halaga ng Allah at binigyan niya ito ng malaking biyaya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at mayroong pangabang hihigit na salita o mayroong pangabang mas gagandang salita sa salita ng pag-aanyaya tungo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos ang Allah at paggawa ng kabutihan at pangangalandakan na siya ay Muslim. So ibig sabihin, nakamit ni Mus'ab bin Umair. Kahit na siya ay napahirapan ng mismong magulang niya na wala sa kanyang karangyaan, nagkaroon siya ng dangal sa pananampalatayang Islam. Kahit na hindi niya na nakukuha ang kanyang luho mula sa yaman, no? Mula sa rich kid, sabi nga nila, papunta sa pagiging mahirap, mahirap sa mundo dahil halos hindi niya na makuha yung kanyang mga gustuhin, pero mayaman sa kabilang buhay. Dahil siya yung unang-unang nagpahayag ng Islam at marami
sa pamamagitan niya ang nagsipagyakap sa pananampalatayang Islam sa Madina. So hindi pinagsisihan ito ni Mus'ab bin Umair at mas lalo siyang tumibay sa pananampalatayang Islam. So nag-stay na siya sa Madina at doon na ipinagpatuloy ang kanyang buhay at doon na siya tuluyang naging mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Mus'ab bin Umair ay talagang nagsisikap sa pananampalatayang Islam. Halos lahat ng mga bagay na alam niya na makakatulong sa kanya upang makamit niya ang paraiso ng Allah, sinusunggaban niya. No? Da'wa, pakikibaka, kung ano pa man na mga gawain na naayon sa pananampalatayang Islam na makakatulong sa kanya upang makamit niya ang lugod ng Allah ay sinusubukan niya. Ang ginagawa niya ito. Sana mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganun din tayo. No? At tularan natin si Mus'ab bin Umair. Si Mus'ab bin Umair, kahit na siya ay nahirapan, ibinangon niya ang sarili niya sa pagiging Muslim. Okay? So, dumikit si Mus'ab bin Umair sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at talagang tumubo ang pananampalataya kay Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mapapatunayan natin ito sa isang tagpo na kung saan mayroong digmaan sa pagitan ng mga mananampalataya at ng hindi mananampalataya. Sa pagitan ng mga Muslim at ng mga hindi Muslim. Ito ay nangyari sa unang digmaan na tinatawag na digmaan ng Badar. Okay? Ghazwatul Badar. Ito yung unang digmaan sa pananampalatayang Islam na naganap second year of Hijrah. Ikalawang taon pagkatapos lumipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nangyari ang digmaang ito. Ghazwatul Badar. So, may isang pangyayari dito na mapapatunayan natin na si Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ay talagang pumasok, tumubo sa kanya ang pananampalataya. No? May isang pangyayari dahil nga nagkakaroon na ng digmaan sa pagitan ng mga hindi Muslim at hindi Muslim. No? Nakita ni Mus'ab bin Umair ang kanyang kapatid na si Abu Aziz bin Umair na napapailalim sa isang mananampalataya, sa isang Muslim. So, expect natin mga kapatid, gera ito, no? Hindi ito Jack and Poy, gera. So, digmaan sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim. Pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya na pinoprotektahan lang ng mga Muslim ang kanilang karapatan. No? Dahil lumipat na sila sa Madina, nilayuan na nga nila, no? Ganito kasi nangyari diyan. Nilayuan na nila yung Makkah, no? Dahil nga sa tindi ng pagpaparusa sa kanila doon, kapag nalaman na Muslim sila, halos patayin sila at talagang pinapatay yung iba sa kanila. So, lumayo sila. Inutusan sila ng Allah na pumunta sa Madina. Okay? So, lumayo na yung mga Muslim. Pero anong ginawa ng mga hindi Muslim? Sinundan nila, nagpatuloy sila sa paghahangad na parusahan, gerahin, patayin ang mga nag-Muslim, pinuntahan pa rin nila sa Madina. So anong gagawin ng mga taga-Madina? Alangan naman na bigyan nila ng pansit ito, i-welcome nila. Siyempre, puprotektahan nila ang kanilang dangal. So dito mga kapatid ko sa pananampalataya, mga kababayan, mga nanonood, makikita po natin na hindi magsisimula ng gulo ang mga Muslim. No? Kahit sa history, hindi sila nagsimula ng gulo. Pinoprotektahan lang nila kung anong mayroon sila na dangal. So, pinoprotektahan nila ang kanilang dangal. Unang gazwa, unang digmaan, Ghazwatul Badar. No? Digmaan sa Badar. So, may maikling kwento dito sa pagitan ni Mus'ab bin Umair at ng kanyang kapatid na si Abu Aziz bin Umair na, so digmaan ito, no? Sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim. So, nakita ni Abu Aziz, si Mus'ab, dumaan sa kanyang harapan. Habang si Aziz bin Umair, Abu Aziz bin Umair, na kapatid ni Mus'ab, ay napapailalim sa isang sahabi. Nakapatid naman sa pananampalataya ni Mus'ab, Muslim, mananampalataya. Hindi sila magkapatid sa laman, pero magkapatid sila sa pananampalataya. Sabi ni Abu Aziz, "Ya Mus'ab, o Mus'ab, tulungan mo ko. Sabihin mo dito, sa taong ito, na halos hawakan, punitin ng kanyang leeg, no? Sa tindi ng pagkakahawak, sabihin mo sa taong ito, Mus'ab,
Nabitawan niya ako. Pakawalan niya ako. Sabi ni Mus'ab, sabi ni Mus'ab, nung marinig niya yun, sabi niya doon sa humahawak na sahabi, doon sa kanyang kapatid, sabi niya, mas patindihin mo pa ang hawak sa kanya. Dahil yung taong yan, mayroon siyang nanay na ayaw sa Islam. No? Pinahirapan ang mga Muslim. Ang tinutukoy niya sarili niya. Tindihin mo pa o tindihan mo pa ang paghawak sa kanyang leeg. Sabi ni Abu Aziz, Ya Mus'ab, o Mus'ab, kapatid kita, bakit ganyan ang pananalita mo sa akin? Sabi niya, hindi kita kapatid. Ang kapatid ko na tunay ay yung humahawak sa iyo. Bakit nasabi to ni Mus'ab? Baka magkaroon ng maling pag-aakala o maling pangunawa ang mga tao. Sabi ni Mus'ab, hindi kita kapatid. O kapatid niya sa laman yun. Pero sa puntong ito, si Abu Aziz ay sumama sa mga tao na gustong digmain ang mga nananahimik na Muslim sa Madina. So, dito sa pagkakataong ito, sinabi ni Mus'ab, hindi kita kapatid. Kasi bakit? Isa ka sa dumidigma sa amin eh. Nananahimik kami sa Madina, dinidigma nyo kami. Gusto nyo kaming saktan, gusto nyo kaming patayin. Wala kaming ginagawa sa inyo. So, hindi kita kapatid. Ganito rin ang sinabi ni Nuh, alayhi salam, sa kanyang anak. Nung ang kanyang anak ay sumaway kay Nuh, alayhi salam, na nung nakagawa na si Nuh, alayhi salam, ng arko, no? Sabi ni Nuh, magsiakyat na kayo dahil paparating na ang matinding parusa ng Allah. Yun nga ang uulan, babaha ng mataas. So, yung mga naniwala kay Nuh, alayhi salam, ay sumakay sa kanyang arko, at may mga hindi naniwala sa kanya, kasama na doon yung isa niyang anak. Sabi niya, o aking anak, sumakay ka na. Sabi niya, walang sino man ang makakaligtas ngayon sa parusa ng Allah. Walang sino man ang makakaligtas. Sabi niya, hindi ako kailanman sasakay sa iyong arko at, ano sabi niya? Aakyat ako sa pinakamataas na bundok at never na akong tatamaan yan. Hindi ako maaapektuhan yan. Okay? So sa madaling salita, lumakas ang ulan, nagkaroon ng malaking baha, at dito na, nakikita na ni Nuh alayhi salam na ang kanyang anak ay nalulunod na. Sabi ni Nuh alayhi salam, Ya Allah, iligtas mo ang aking anak. Sabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo siya anak. Bakit? Dahil siya ay gumagawa ng hindi maganda. Taliwas sa'yo. Sa oras na yon, tinawag siyang hindi anak ng Allah subhanahu wa ta'ala ni Nuh. Dahil siya ay nag-refuse sa panawagan ni Nuh alayhi salam. Ganon din ang nangyari kay Mus'ab bin Umair at sa kanyang kapatid na si Abu Aziz bin Umair. No? Nung sa panahon na dinidigma nila ang mga Muslim, kahit na nananahimik na ang mga Muslim sa Madina, dinigma pa rin nila ito. Sinundan nila ito. At gusto nilang patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Anong ginagawa ng mga Muslim? Pinuprotektahan nila ang kanilang sarili, ang kanilang dangal, ang kanilang pagiging Muslim. Pero walang ginawa ang mga hindi Muslim, maliban na lamang na sila ay digmain, parusahan, o kung ano pa man. So sa time na yon, mananaig kung ano ang pananampalatayang meron ka. At mananaig ang kapatiran mo sa pananampalataya dahil sila ang kakampi mo that time. Kalaban ang pagdating ni Abu Aziz eh. Mula sa Makkah, papunta ng Madina, kalaban ang kanyang pagdating. Hindi kapatid. Di ba? Isipin mo, hindi mo ba expect mula sa Makkah, hindi ka Muslim, pupunta ka ng Madina, kakalabanin mo yung mga nananahimik na tao doon. So ano ang intention mo? Kalabanin sila. At alam mo na sa Madina, mayroon kang mga kapatid doon. So pagdating ng kapahamakan, nasa iyo na yung kapahamakan, tatawagin mo siya, magpapatulong ka sa kanya, na ang intention mo sa pagpunta doon ay digmain sila, nananahimik sila. So yun yung mga kapatid. Kaya sinabi nila, hindi kita kapatid. Ang tunay na kapatid ko, yung humahawak sa'yo. Kaya sabi niya dun sa sahabi, tindihan mo pa ang paghawak sa kanya at tindihan mo pa ang paghigpit sa kanyang leeg. Dahil hindi ko yung kapatid. Ikaw ang tunay na kapatid ko. So pumasok kay Mus'ab bin Umair, radiyallahu anhu, ang iman. At sana naiintindihan niyo yung aking pagpapaliwanag, no? Kung bakit nangyayari yung mga ganong sitwasyon. Dahil una, sabi ko nga,
Ang kanilang intensyon mula Makkah papuntang Madina ay digmain ang mga nananahimik na Muslim. Patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patayin ang mga nag-Muslim. No? Ibalik sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang kanilang intensyon. So, nung magapi na sila, biglang sasabihin mo, kapatid mo ko, di ba? So, yun ay madadigest natin kapag pinakinggan natin ang mga salaysay. So, doon sa Ghazwatul Badar, unang digmaan sa Badar, nagtagumpay ang mga Muslim. At pinakita ni Mus'ab bin Umair ang wala wal bara. Okay? So, ibang ibang topic na to, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At although ang pananampalatayang Islam, so para maunawaan natin, hindi siya nag-aargabyado ng mga hindi Muslim. Okay, baka isipin natin na, uy, ayan pala may katuruan silang gano'n, hindi kapatid mo sa laman, papabayaan mo. Hindi. Ang pananampalatayang Islam ay nagtuturo ng pagbibigay ng karapatan sa mga hindi Muslim, ngunit o subalit, kung sila ay unang dumidigman sa mga Muslim, paano magbibigay yung kanilang karapatan? No? Alangan naman digmain ka nila, pabayaan mo lang silang patayin ka. Ayun yung mga kapatid. Hanggat hindi ka dinidigma ng mga hindi Muslim, ibigay mo sa kanila yung karapatan nila. Makipagkapwa-tao ka sila, ipakita mo sa kanila ang tunay na kahulugan ng Islam. Pero pag dumating na sa point na sila yung unang didigma sa iyo upang ikaw ay gawan ng masama, gawan ng kapahamakan, patayin, paslangin, protektahan mo sarili mo. No? At sa mga digmaan na nangyari sa history ng Islam, mga kapatid, sa pananampalataya, pumuprotekta lang ang mga Muslim. Para sa inyong kaalaman, pumuprotekta lang ang mga Muslim. So malalaman natin yan. No? Although, digmaan, medyo parang nakakatakot na yung topic ni Brother Omar. Pero ito yung katotohanan talaga. No? Pumuprotekta lang ang mga Muslim sa kanilang karangalan, sa kanilang karapatan, sa kanilang pagiging Muslim. Gusto nila ng katahimikan pero sinusundan sila. So yun ang nangyari, no? Sa Ghazwatul Badar. At sabi ko nga, si Mus'ab bin Umair ay pinagpatuloy niya ang pagiging Muslim niya at mas lalong lumakas ang kanyang pananampalataya, tumatag ang kanyang pananampalataya, pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa lahat ng mga digmaan na dinidigma sila ng mga hindi Muslim ay nandun si Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, at dumating sa punto na si Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu ay napasama sa Ghazwatul Uhud, digmaan sa Uhud, sa bundok ng Uhud. No? Sa digmaan na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, si Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu ang humahawak ng bandila ng Islam. So siya yung humahawak ng bandila ng Islam. Hawak niya sa sa kanang kamay ang bandila ng Islam at espada naman sa kabila. Nakikipaglaban sila sa mga lumalaban sa kanila, sa gustong pumatay sa kanila, pinoprotektahan nila, uulitin ko, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili. Hindi sila ang dumidigma, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili dahil pinupuntahan sila. Okay? Hawak ni Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu ang flag ng Islam, ng mga Muslim sa kanan at espada sa kaliwa. So, sa hindi inaasahang pangyayari, naputol, nahiwa, talagang naputol ang kamay ni Mus'ab bin Umair. Pero never niyang pinasayad sa lupa yung flag. Kinuha niya agad ito sa kanyang kaliwa at itinaas niya ulit. At naputol ulit yung kaliwa. Subhanallah. Ghazwatul Uhud. Digmaan sa Uhud. Naputol ang dalawang kamay ni Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu. At siya ay napatumba sa lupa. At doon na siya binawian ng buhay bilang martir sa pananampalataya. Alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Binawian siya ng buhay. Sa lugar na yun. Sa Ghazwatul Uhud. At nung ililibing na nila si Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, umiyak lahat ng sahaba radiyallahu anhum. Alam niyo kung bakit? Umiyak lahat ng sahaba
radiyallahu anhum, sa pagkakataon na ililibing na nila si Mus'ab bin Umair, radiyallahu anhu, bakit sila umiyak? Nakita nila yung paghihirap na dinanas ni Mus'ab. Mula sa pagiging mayaman na bata patungo sa pagiging simple dahil pinaghigpitan siya ng sarili niyang magulang, inalis sa kanya ang kanyang karangyaan. Nung ililibing na si Mus'ab bin Umair, wala silang makitang ipangtatakip kay Mus'ab. Ultimo yung damit na suot ni Mus'ab, kapag itinaas nila sa ulo niya, lalabas ang kanyang paa. Kapag ibinaba naman nila sa kanyang paa, lalabas ang kanyang ulo. Radiyallahu anhu. Miskin, mahirap. Naghirap si Mus'ab bin Umair. Pero pinagtanggol niya ang pananampalatayang Islam laban sa pang-aapi ng mga hindi Muslim. Ganon siya ginipit ng kanyang magulang. Ultimo damit, wala. Mga kapatid, sa pananampalataya. Si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, nakita nga niya isang araw si Mus'ab bin Umair, naiiyak siya sa kalagayan ni Mus'ab. Nakita niya si Mus'ab bin Umair sa masjid nakaupo, naiiyak siya. Kasi bakit? Nakita niya yung damit ni Mus'ab. Lukot-lukot, malumang-lumang damit. Talagang walang binigay sa kanya ang kanyang magulang. No, pinahihirapan siya ng kanyang nanay para lang iwanan niya Islam, pero hindi ginawa ni Mus'ab dahil natagpuan niya ang katotohanan na pagsamba sa nag-iisang Diyos. Sana ganun din tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. No? So, nung mamatay na si Mus'ab bin Umair, siya ay maging martir. Yun nga, walang pambalot na may babalot sa kanya. So, umiiyak lahat ng sahaba radiyallahu anhum. Subhanallah. Hihilahin nila yung damit papunta sa paa para matakpan, lalabas yung ulo niya. Ilalagay nila sa ulo, lalabas yung paa. Hanggang sa ang ginawa na lang nila, kumuha na lang sila ng mga dahon, yun na lang ang pinambalot sa mga parte na hindi matakpan ng kanyang damit. Allahu Akbar. Ganun yung hirap na dinanas ni Mus'ab bin Umair sa kamay ng kanyang ina. Inalis ang karangyaan. Ginipit siya ng kanyang ina para iwanan ng Islam, pero hindi niya iniwanan ng Islam. Radiyallahu anhu. At nagkaroon siya ng karangalan sa Islam dahil siya ang unang-unang mensahero, tagapagpahayag ng Islam, na sa pamamagitan niya ay marami ang nagsipagyakap sa Islam. Allahu Akbar. No? So ganun yung nangyari sa kanya. Siya ay naging martir sa Ghazwatul Uhud, sa digmaan ng Uhud. At nilibing siya na makikita sa kanya ang hirap sa mundong ito, pero mayaman siya sa kabilang buhay. Radiyallahu anhu. Anong silbi ng mayaman ka sa mundo, mahirap ka sa kabilang buhay? Pag-isipan natin yan, mga kapatid. No? Yung iba, sa mga nag-Muslim, papakitaan sila ng kayamanan. No? Bibigyan sila, nag-Muslim ka. May mga ganitong pangyayari, mga kapatid. Nag-Muslim siya, tapos inaakit siya sa kayamanan, pinahihirapan siya. Minsan, una, pinahirapan, tapos inakit. Nagpaakit naman, iniwanan niya yung Islam. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung tunay natin nauunawa ng Islam katulad ng pangunawa ni Mus'ab bin Umair, kahit na paanong paghihirap ang danasin natin sa mundong ito, never nating iiwanan ng Islam. Never. Payo ko sa mga kapatid kong Muslim, huwag nating iwanan ng Islam, huwag nating bitawan ng Islam. Kahit na pa tayo ay maghirap sa mundong ito, huwag nating bibitawan ng Islam. Lalo na partikular sa mga kapatid kong balik Islam, tayo ang may isa sa mga mas may higit na pagsubok na kinakaharap kapag niyakap natin ang Islam. Marami sa atin ang pinahihirapan. Subhanallah, mga kapatid, sa pananampalataya. No? Bigyan natin, kunan natin ng aral ang tagpong ito sa buhay ni Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu. Hindi niya pinagpalit ang Islam sa karangyaan. Wala siyang pakialam. Okay, kahit hindi ko na makuha yung karangyaan yan, wala akong pakialam. Basta nasa akin ang pananampalatayang Islam. Sana ganun din ang ating maging katayuan, ang ating mentalidad, mga kapatid kong balik Islam. No? Ganun din ang ating maging mentalidad. Wala tayong pakialam sa karangyaan dito sa mundo lang yan.
Sa kabilang buhay, wala yan. Hindi mo mabibili ang paraiso ng Allah sa pamamagitan ng piso na bilog, papel na pera. Di ba? Hindi mo mabibili yan. Mabibili mo o makukuha mo ang paraiso ng Allah sa pamamagitan ng kanyang lugod. Kung papaano mo ginamit ang iyong sarili alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka naging matatag alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, nag-iwan siya ng magandang aral sa mga kamusliman. Nawa ay biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli, si Abdurrahman bin Auf, ilang years pagkatapos ni Mus'ab bin Umair na pumanaw, siya ay nag-aayuno at inabutan siya ng pagkain. Magbe-break na siya ng kanyang fasting, inabutan siya ng pagkain, naiyak si Abdurrahman bin Auf. Bakit? Bigla niyang naalala si Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu. Umiyak si Abdurrahman bin Auf dahil yung time na sabi niya, ililibing namin si Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, kapag ibinaba namin ang kanyang damit sa paanan, lalabas ang kanyang ulo. Kapag itinaas namin sa ulo ang kanyang damit, lalabas ang kanyang paa. Wala kaming nakitang pambalot kay Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, at binalot na lamang namin siya ng dahon. Yung mga natitirang nakalitaw na katawan niya ay binalot namin ng dahon at inilibing namin siya. Ngayon, sabi niya, may pagkain ako na ganito. Subhanallah. May pagkain siyang ganito, sabi ni Abdurrahman bin Auf. Naiyak siya ng sobra nung maalala niya yung tagpong iyon. So ito ang kwento ni Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu. At talagang napakarami nating makukuhang aral dito. Una, magpakatatag tayo sa Islam. At hindi porket Muslim tayo, hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Hindi porket Muslim tayo, hindi tayo makakaranas ng pagsubok. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sa Suratul Ankabut, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala ba ng mga tao na pagkatapos nilang maniwala, pagkatapos mo maging Muslim, pagkatapos mo maging mananampalataya, iiwanan ka na lang ba? Hindi ka na babibigyan ng pagsubok? Yun ba yung inaakala mo bilang Muslim? Hindi. May pagsubok ka dahil ganyan ang nangyari sa mga naunang tao sa iyo. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. At katotohanan ay binigyan namin ng pagsubok ang mga nauna sa kanila. Mga naunang mananampalataya. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. At sa pamamagitan ng pagsubok na ito, malalaman kung sino ang totoo sa kanilang sinasabi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Mus'ab bin Umair, sinubukan ng Allah, ginipit ng magulang, hindi niya iniwanan ng Islam, nagpatotoo siya, natotoo yung nasa puso niya na wala siyang ibang kikilala ng Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mayroong mga tao na hindi totoo yung nasa puso nila, binigyan sila ng pagsubok, ginipit sila ng mga tao, kahit sa trabaho lang, iniiwanan nila yung Islam. Wala ya'lamanna al-kadhibin. At sa pamamagitan nito, malalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang sinungaling sa kanilang mga sinasabi. At hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay bigyan tayo ng kaginhawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating programa. At biyayaan nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muli ang inyong kapatid, Brother Omar Sanchez, na nag-iiwan sa inyo ng pangdaigdig ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.